Hello po, Pastor. Hello po, Lay. Go ahead po. Good evening po. Yun po, bali po kasi yung itatanong ko po kasi sa panahon po ngayon, marami po kasi yung nagpapakamatay. Bali po kasi yung pagkakaalam ko, yung mga namatay daw, sabi ng mga perverted. Wala na daw po kasing kapatawaran yun kasi sariling buhay daw po kasi yung kinatay, ganun. Ang Mm. dami po kasi nagpapakamatay na po kasi ako. Kumbaga parang naaawa ako sa kanila. Kasi yun yung yun po. Saan po ba yun mapupunta? Tsaka kasi meron akong kakilala na nagpakamatay kasi. Mm. Kaya Okay. ganun. Ganito yan kapatid, lagi kong tinuturo ito sa Bride of Christ kung paano maligtas. Pero yung kung sino maliligtas, wala akong ano dun kapatid. Wala akong knowledge dun. Okay. Pero Mm. kung gagamitan natin ng common sense, ba't ba nagpakamatay? Kung nagpakamatay siya dahil nabaliw siya, Diyos ko, kung ikaw ang Diyos, papatulan pa ba ng Diyos yung kabaliwan mo? Siyempre, biyaya pa rin ang ano doon. Titingnan ng Diyos doon, sino ka bago ka nabaliw? Doon ka tulan ng Diyos. Kapag ikaw ay bago ka nabaliw, hindi ka pala Christian. Tandaan po natin, ang mapupunta lang sa impyerno, yung hindi na nampalataya kay Kristo. Yun ang sinasabi ng Bible. First John, Bali po, John pala sample po Christian po siya tapos tumanggap naman po siya kay Jesus. Naniniwala po siya. Tapos, kasi po, lalo na po pag mga perverted, ganun, kadalasan po kasi, yung mga, kasi pag nasa perverted ka, iba yung kumbaga sabi nga, di ba, nung ibang nasa Panginoon na, bakit kung kailan nasa Panginoon na, bakit parang mas marami akong problema, ganun. Kumbaga yung mental health nila yung tinitira. Ang sabi nga daw bali sa maling paniniwala kaya daw ganun. Kasi nasubukan ko po yun na nasa perverted ako. Parang mas maraming, kumbaga kung ano yung kahinaan ko, yun yung umaano. Tapos yung mind ko parang laging nag-aalala, laging nagigilty. Parang lalong mas marami akong problemang kumbaga parang ang bigat-bigat lalo. Ando na yung minsan minsan maiisip mo na parang ang bigat-bigat na ng buhay. Parang kasi nga, perverted gospel yung natanggap mo, kaya puro kahirap nun. Ganun lang oo yun. nga po. Kaya may time May din po kautusan noon. pa, may ano pa. Di talagang ganun. May time po noon na nasa perverted ako. Parang ano doon yung lagi struggle katapos andun na yung minsan naiisip ko na parang gusto ko nang mamatay yung mga ganun. Tapos biglang pumapasok sa isip ko na bakit ako magpapakamatay Sabi nga pag nagpakamatay ako baka mapunta ako ng impyerno yung mga ganun. Wala Pero yun. naniniwala naman po ako kay Jesus. May faith. Kaya lang pag dumarating na po yung point na na naiisip ko na yun, andun na yung alam niyo po ba yung parang dalawang yung nangungusap sa'yo, merong bumubulong, yung ganon. Yung Mm. bumubulong-bulong, ayun, na naman, tas ando doon na yung ko na na ako sa kanya, yung parang tatawag uli ako sa kanya, tapos yun, tas na gumagaan yung pakiramdam ko, yun. Hanggang sa natagpuan ko nga po yung yung channel niyo. Doon talaga ako na na-realize ko talaga na. Tsaka yung mga confusion ko, talagang talagang namulat talaga ako. Kumbaga sa parang nagising ako ang dami ko kasing tanong, tapos nasagot po lahat about sa Bible, yung kalituan ko. Nung napanood ko yung niyo, talagang gano'n, talagang parang boom, gano'n, parang gano'n na nangyari. Ang linaw-linaw sa akin ng mga napanood ko lalo na sa katapusan ng mundo, doon po talaga. Mm. Doon po ako talaga na-enlighten, gano'n. Kaya ngayon po, masyado na po, ang magaan sa pakiramdam. Yung hindi na ako nagigilty, gano'n. Amen. Yun po. Thank you po. Thank you po sa Regarding Diyos. dun sa wala kasing ganun, Kristiyano magpapamatay. Hindi Kristiyano yun. Opo. Kaya pag napunta ng Yun impyerno, lang. kaya pag napunta ng impyerno yun, hindi dahil sa nagpakamatay siya, kundi kaya siya napunta ng impyerno kasi hindi siya Kristiyano. Tapos nagpakamatay pa. Oo. Kasi walang ganun yung Mm. Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, Opo. magpapakamatay. Walang ganun. Wala sa katotohanan. Kapag na kay Kristo ka at naranasan mo yung biyaya ng Diyos at nakita to sa buhay mo, ba't Opo. ka magpapakamatay? Hindi ka talaga magpapakamatay, opo. Walang ganun.
Ngayon, pag nakapagpakamatay ka, ibig sabihin, something wrong na meron kang hindi pinaniniwalaan, wala kang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, nung Amen nagpakamatay po. ka, ang mapupunta ka ng impyerno, hindi dahil sa nagpakamatay ka. Kaya ka mapupunta ng impyerno kasi wala kang tiwala kay Kristo. Kaya ka nagpakamatay, ganun po. Oo. Kaya ka nagpakamatay dahil wala kang tiwala kay Kristo. Ngayon, ang ground doon para mapunta ka ng impyerno, hindi dahil sa nagpakamatay ka, kundi wala kang tiwala kay Kristo. Opo. Oh. Kaya ang Opo. tandaan po natin, uuwi at uuwi pa rin tayo kay Kristo. Yun yung pinaka pinaka savior mo. Pag hindi mo tinanggap ang iyong savior mo, mapupunta ka ng impyerno talaga. Eh biro mo, yung mga nagpapakamatay, yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, walang tiwala sa Diyos eh. Kaya sila nagpapakamatay eh. Confused yun. Pero Opo. kung ikaw na enlightenment ka at hindi ka naman baliw, no? Hindi ka naman may sayad at matino Opo. ka, tinanggap mo si Kristo, naunawaan mo yung gospel, imposible sa isang Kristiyano magpakamatay sa sarap ng buhay na binibigay ng Diyos sa kanya. Opo. Tandaan natin mga kapatid, hindi porke sinabi nilang Christian sila, maniniwala kang Christian sila. Ang Kristiyano dapat sa mata ng Diyos Christian ka, hindi sa mata ng tao. Sa mata ka lang ng tao Kristiyano, pero totoo hindi pa. Kasi nga hindi ka na Amen. nananampalataya kay Kristo. Para maging Kristiyano ka sa mata ng Diyos, kailangan panampalatayaan mo yung kanyang anak. Doon pa lang yun. Amen. Ang liwanag John 1:12, ang sino man tumanggap sa kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Yun yun. Amen po. Kaya yun lang yung kapatid. Pero kung tatanungin mo ako kung sino yung mga nagpakamatay na ganito, wala akong masisay dyan, di ako sigurado. Sinasabi ko lang, tinuturo ko lang dito sa simbahan na to kung paano maligtas. Pero kung sino yung mga napahamak, hindi natin alam kapatid.